Welcome uli sa ating troubleshooting session number 4. So for this video, ang ating tatalakayin is all about ESP32. Yan. So may dalawa ako ditong boards na ibinalik sa shop ng ilang mga customers. So ang problema nila is hindi daw ma-uploadan yung ating mga ESP32. So yun yung ating main target sa session na ito, para turuan at ma-testing natin kung na-uploadan ba itong dalawang ito. Yan. So firstly, ang gagamitin natin is yung ating Arduino IDE para uploadan itong ating mga ESP32. So kung makikita nyo dito sa ating screen, meron ako ditong Arduino IDE na 2.3.2 na version. So try natin uploadan itong ESP32 natin. So before natin uploadan, kailangan ay included na yung ESP32 boards natin sa ating Arduino IDE. So paano natin ngayon i-include yung ating ESP32 na board? So punta lang tayo dito sa boards manager natin. So nag-type na ako ng ESP32. Dito sa aking Arduino IDE, naka-install na tong ating ESP32 by Espressif. Yan. Ito ang gagamitin natin sa pag-upload sa ating ESP32. So, paano ba natin ma-install yan? So, ang una natin gagawin, dito sa file, punta tayong preferences and additional boards manager URL. Magpe-paste lang tayo, magta-type ng ilang site kung saan kukunin natin yung pagda-downloadan natin ng ESP32 na board. So, click OK. And then, OK ulit. Once na mano natin, hanap tayo sa boards manager, ESP32. Type natin ESP32. And then, pag nakita nyo itong ESP32 by Espressif, yun yung inyong i-install ngayon sa inyong Arduino IDE. So, kapag yan ay hindi pa naka-install, ang nakalagay dyan ay parang itong install na word sa halip na remove. So, ang gagawin natin pag-install natin, magda-download yan ng ilang components para ma-install yung ating board na ESP32 sa ating Arduino IDE. So, once na ma-install natin itong ESP32, magagamit na natin itong Arduino IDE para ma-uploadan itong ating mga boards na ito. So, ang gawin natin una ay testing natin. I-connect natin sa USB. Ito kasi ay micro USB. So, ito ba nagana? So, dapat pag isinaksak ito ay may iilaw dyan na konti. So, itong board na ito, hindi nyo makikita, pero ang board na ito, medyo nainit yung kanyang ESP32. Painit siya ng painit hanggang sa parang nakakapaso na siya. So, ang conclusion ko dito, meron tong na-short na pins o kaya na-inputan ng 5 volts or higher, kaya nagkakaganito yung boards. Sabihin ko lang na itong ESP32 is
3.3 volts board. Hindi ito 5 volts board. So, ang ibig sabihin nung 3.3 volts, yung input mo sa GPIO pins, sa input pins nito, input-output pins, ay dapat nasa level lang ng 3.3 volts. So, lagi nating tatandaan na kung 3.3 volts tolerant ang board natin, pag nag-input ka ng 5 volts sa mga pins na to, maaaring masira itong ating board na ito. Hindi katulad ng ating Uno R3 or Arduino Uno R3 na 5 volts tolerant yung mga GPIO pins nun. So, pwede ka mag-input ng 5 volts. Kasi ang kalimitan na ina-output ng mga sensors natin is 5 volts. So, para maka-input ka dito ng signal, kailangan mong padaanin muna sa isang bidirectional na level converter ang tawag. So, ang level converter, ang ginagawa niya, yung 5 volts na output ng ating sensor, kino-convert niya sa 3 volts, sa kanya i-input dito sa ating ESP32 na board. Okay, malinaw pa tayo doon mga sir. Kasi kung gamit tayo ng mga boards na ito at hindi natin alam yung limits niya, ay talaga pong masisira yan. So, okay, kung hindi po tayo sigurado, ay mas maganda po mag-research po tayo kasi ang pagre-research naman po ay libre. Yan naman po walang bayad. So, dito sa ating YouTube channel, nagbibigay din tayo ng mga tutorials kung ano ba ang mga do's and don'ts sa pag nagbubuo tayo ng ating mga prototypes. So, laging tandaan, ito ay 3.3 volts tolerant. Hindi ito katulad ng ating Arduino Uno R3 na 5 volts tolerant. So, ito nainit to. So, malamang ito, yung pins niya, yung GPIO pins niya ay na-inputan ng 5 volts. So, okay. So, ang masasabi ko lang sa ating mga customers ay kung magbabalik kayo ng module na hindi nagana, ay make sure na hindi nyo nagawan ng improper na procedure. So, including na dun yung pag-i-input ng 5 volts sa isang 3.3 volts na module. Okay? So, try natin itong isa. Yan. Kasi kapag nagpapatest naman dun sa shop, kapag may experience ka na kasi sa mga boards na ito, alam mo kasi ang nagiging problema kapag may sira yung ating mga boards. So, nakakapag-conclude ka na kung bakit ba siya nasira or bakit hindi nagana ang certain na mga pins. Okay? Okay guys. Now, libre mag-research. So, nandiyan ang Google, nandiyan din ang YouTube. Huwag tayo mahihiya mag-type ng konti para maintindihan natin ang mga bagay-bagay. Lalo na kung ikaw ay nagawa ng iyong mga prototype, ay talagang kailangan nating mag-research. Yun naman ay dapat hindi nating iasa sa iba kasi sarili mo namang prototype yun. Sino ba magpapagana yun? Diba ikaw din? Okay mga sir. So try natin tong isa.
Itong isa, binalik din ni customer dahil nang di daw ma-uploadan. Itong isa, nainit daw. Normal ba daw yung nainit? Ang sabi ko, normal naman na nainit, pero sobrang init kasi nito, nakakapaso na. So, I have to try na kung tunay ba. Okay. Okay, tabi na natin tong isa. Ngayon, input natin tong isa. Okay. Hindi naman siya na ano. Ngayon, tingnan natin ngayon sa port natin kung nandyan na siya. Nasa COM10. Kung hindi kayo sigurado, pwede nyo i-search sa device manager nyo yung kung nade-detect yung port. Kasi automatic naman yan na makikita yung port kapag sinaksak nyo ito ng mga boards na ito. And yung mga drivers naman ito, minsan automatic tong kasama na sa Arduino IDE. Kaya hindi nyo na masyadong kailangang problemahin. So, try lang natin uploadan tong board. So, itong setup ko at saka loop, pwede itong bakante dahil nang tetestingin pa natin itong uploadan eh. Ngayon, ang board natin ay ang pipiliin natin ulit. Ang board ESP32 and then ESP32 dev module. Yan yung pinaka basic. Ngayon, kapag napili na natin yung board na yon, pwede na ngayon nating uploadan ng code na ito. Basically, walang laman ng code na ito, walang ginagawa, pero matetesting natin kung na-uploadan yung ating ESP32. So, upload natin. So, wait lang natin mag-compile. Okay, wait. Kahit wala masyado laman yung code, ang tagal mag-compile pag una yung bukas yung Arduino IDE nyo eh. So, kaya pinili ko rito ng walang laman para mas mabilis yung compiling niya. Wala siya masyadong ipaprocess para makita nyo lang kung paano ina-uploadan itong ating ESP32. Okay, wala akong ginagalaw dyan ha. O, connecting. Yan. Okay. Failed to upload siya. Yan. Ang ESP32 boards kasi may iba-iba kasing version yan. So, yung ang ESP32 na sinusupply ng aming supplier ay kailangan mo pang i-boot mode. Ito, fatal error occurred, fail to connect, wrong boot mode. So, ang gagawin natin dito para ma-uploadan natin yung board, kita nyo ba tong dalawang switch na ito? Yan, saka boot. So, ngayon, kapag pinindot natin yung upload dito at pumasok sa connecting, pipindutin lang natin ng isang beses itong boot para pumasok yung ating code na ina-upload. So, try ulit natin. Okay, upload. Already. Compiling siya.
Yan, connecting. Pindutin lang natin ng mga 1 second, then release. Aba, ayaw. Ulit. 2 seconds. Gawin natin 2 seconds. Pamboot. Pero hindi natin i-hold yung pindot ha. Yan, connecting. Pindot. Yan, release. O yan. Nagtuloy na yung ating pag-upload ng code. So yun, upload na dun sa ating ESP32. Ayun. So kung kailangan dito sa board na to, pindutin yung boot na pin para ma-upload yung ating code. Okay guys. So try natin ng bank code. Sample, dito na lang tayo sa Blink. Yan. Yan, ESP32 dev module ulit. Tingnan natin kung papasok yung ating code kapag may laman yung ating code. Focus natin to. Okay, upload natin. Then ready natin yung boot. Wala palang LED built-in ito. So GPI auto tayo. 2 yan. Okay, upload ulit. Then ready na din yung pagpindot sa boot. Pindot, release. Okay. Ayun na. Uploaded na yung ating code. So, sana nakatulong itong ating video na ito, and ang suggestion ko lang ay medyo gamitin natin yung ating bagre-research. Since libre naman na mag-research nakapag-search nga tayo ng iba't ibang bagay yung pakayang sa ating mga prototypes. Okay? So, yun na muna guys. Thank you sa ating mga viewers sa ating troubleshooting session number 4. Thank you. Bye-bye.